Okay guys, welcome again to my channel. It's another day, no? It's another install na naman tayo ng solar pump. Andito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ininstalan natin yung may-ari dito ng Grotto Vista Resort. Okay, si Sir Bartolome. Okay, nakalimutan ko yung pangalan ni Sir, sorry. Pero si Sir Bartolome yung ininstalan natin dito sa San Jose, Bulacan. Ngayon, sa nakikita nyo, andito yung panel natin. Tapos, nandun yung pump. Pakikita ng pump natin. Pero pupunta tayo dito mamaya. Ngayon, ang source nila dito is open water. Okay? Pupunta din tayo dun mamaya para makita nyo yung open water. Yung distance ng pump papunta dito sa panel is mga 14 meters, 14 to 15 meters lang. Ngayon, yung patutubigan nila dito is fish pond. Ito. So ito. Sa estimate ko, siguro nasa 4,000 to 5,000 square meter to. Yan ang fish pond nila. Yan ang i-fill nila ng fish pond. Or papatubigan nila. Okay? Ang kinabit natin dito is surface pump kasi malapit lang naman yung ilog dito, yun nga, which is nasa 20 meter lang yung layo. Kaya pwede tayong mag-install ng surface pump. Tara, tingnan natin yung surface pump nila. Okay, so hindi pa tapos pero yung inlet natapos na. Ito yung pare, pipe na yung pipe. So, ito yung surface pump natin, D4 yan. D4 yung outlet, D4 din yung inlet. Ngayon, ayan yung ginawang suction. Okay? Gumawa sila ng dyan, ng drum. Naggawa ng drum, binutas yung drum, tapos nandun yung check valve or yung foot valve. Okay? Tapos nilagyan ng net para hindi nga pasukan ng mga dahon-dahon, kaya ayan. Yan yung magandang setup kapag kukuha kayo sa open water or sa ilog or balon para safety yung pump. Yung sinisip-sip ng pump hindi madumi, hindi maraming mga dahon-dahon or kahoy-kahoy. Ngayon, sisip-sipin niya yan, tapos ito dito nakabit, mamaya pa yan, nag-break muna yung mga tao. Ganyan. Ngayon, tatakbuhin dun. Dun yung niya, yung sa fish pond. Okay? Makikita natin mamaya yan kapag nag-on. Actually, almost finish na. Siguro mga 80%, 90% na yung namin na tatapos. Mamaya, videoan natin yung performance niya. Pero, bago yun, paano ba dapat malaman kung surface pump or submersible yung gagamitin? Okay. Itong dito sa site na to, pwede siyang mag-surface pump kasi malapit nga lang yung tatapunan ng tubig. Yung pagkukuhanan ng tubig at pagtatapunan ng tubig, malapit lang, nasa 20 meters nga lang. Pero, kapag sa site nyo is yung pagkukunan ng tubig, medyo malayo, kailangan nyo talaga dyan yung mga submersible pump. Kasi, etong mga to, mahina yung tulak nito. Pero, yung mga ganito is malakas. Malakas yung tubig nila, malakas yung water flow nila. Ang problema, mahina yung tulak. Okay? So, hindi siya advisable. Let's say, kunyari, mga 300, 400 meters na yung layo. Hindi siya advisable kasi hihina na rin yung tulok. Mas maganda pa rin yung mga submersible kung malalayo yung pupuntahan ng tubig. Okay? Actually, may ginawa na akong mga video para diniscuss ko na kung ano yung mga dapat gamitin sa mga site nyo, kung ano yung mga pupwede dyan. May separate tayo na video dyan para hopefully masagot ko lahat yung mga tanong nyo doon kung anong pump yung pupwede. Pero so far, ayun nga, kung meron sa inyo na halos ganito din yung setup, nasa tabing ilog, malapit lang yung ilog,
20 to hanggang 30 meters pwede pa. 20 to 30 meters yung layo ng pupuntahan ng tubig, pwede pa yun. Pero kung mga 30 meters pataas na, mas maganda kung submersible pump na lang. So, okay. Tingnan natin mamaya yung performance. Okay, as of almost 3 o'clock, 2:55 sa hapon. Ito ang production natin. And D4 yan. D4 yung labas niyan. Nasa hub lang kaya parang hindi siya puno. Pero feel na feel niya naman yung D4. Ang ginapangan ng tubo is almost 30 meters. Ayun, andun yung water source nila. Ito yung solar pump natin. So far so good naman, wala pang shading. Tingnan natin. Ayan, so far okay naman yung panels natin, wala pang masyadong shading kaya malakas-lakas pa yung harvest natin. Malakas pa yung ikot ng motor. Tara tingnan natin yung setup nila dun sa ano. So ayun. Actually, again and again, yung lagi ko sinasabi, kung ano man yung gusto nyong gawin sa water source ninyo or water system ninyo, yan. Let's say kung paano nyo siya isa-set up ng ganyan, ayan. Yan ang hindi nakasama sa package namin kasi customized na kasi yan guys. Kayo na yung bahalang mag-decide kung ano yung gagawin nyo dyan. Kung may tao naman kayo, ayan, mga basic lang yan. Dali lang naman gawin yan. So, sa kanila nyo na ipagawa dahil kung kami yung gagawa nito, baka mas mamahalan pa kayo. Dahil nag-hire pa ako ng extra tao kapag ganun. So yan, ginawa nila to. Itong patungan, parang naglagay pa sila ng frame sa ano nila, sa pump. Tapos dito sila kumukuha ng, ayun. Ngayon yung ano nila. Ngayon yung source nila, yung kung saan sumisipsip. PVC lang ang ginamit nila guys. Tapos ayan, meron silang pagpifillan ng tubig dito. And then i-on lang yung pump. Ayun, lalabas na dun yung nasa 30 meters din guys kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 na 10 na tigti 3 meters yung kabit na pipe. So, yung controller nandito. Ito ang controller nila guys. So ngayon naka-on yung solar. Yung red yung breaker ng solar. Ito namang breaker ng kuryente is yung kulay blue. Ayan, ito yung kuryente nila. Yung andun, ayun, yung kuryente na nandun. Kumuha sila sa main source nila. May main breaker din yung kuryente nila. And then ito yung controller natin. So far nakaka 341 volts tayo. Tapos 3,400 RPM. As of 3 o'clock na. 3 o'clock na guys. So far so good pa rin naman yung harvest natin. Actually, yung mga usage nito is dapat expectation lang is 8 AM to 3 PM. Pero depende sa init. Kapag medyo mainit pa rin ng 3 PM, okay pa yan. Pero bandang 4 to 5 PM, medyo mahina na yung harvest na yan. Kung hindi na kayo masaya, sa kuryente na yung gamitin nyo. Okay? So, ganun yan guys. Ano lang yan, alternative lang po yan ng solar pump natin. Hindi siya replacement ng mga yung totally hindi ka na magkukrudo or magkukuryente. No guys, ano lang yan. Alternative lang po tayo for savings lang. Imagine, 8 AM to 3 to 4 PM yung savings mo sa krudo tsaka sa kuryente. Laki din yun guys. Ayun. Okay, nakabusang-sang yung pipe kanina kaya medyo hindi natin nakikitang buong buo kasi parang D5 yon. Ang outlet natin ngayon is 4 inches lang po ito, 4 inches, hindi po ito 5 inches. So, ayan, punong-puno niya naman yung D4. D4 yan, D4 yung PPG nila.
Natin na mas magandang spot. 3,000 square meter to. 3,000 square meter yung patutubigin nila. So, not sure kung ilang araw. Mga ilang araw kaya to, sir. Natin alam kung mga ilang araw niya mapipil to.